Magandang araw mga manonood. Nasa Crossmoto Channel kayo. Ito ang pamilya ng Honda Goldwing. Sa dalawang salita, ganito ko ilalarawan ang makinang ito. Ang Goldwing ay isang motorsiklo para sa paglamon ng libu-libo at libu-libong kilometro ng kalsada na may pinakamataas na kaginhawaan. May sariling kwento ang Goldwing na makina. Mula 1,987 ito ay 6 na silindrong boxer engine na akma sa konsepto ng isang marangyang motorsiklo para sa malayuang biyahe. Malaki ang displacement ng makina, bagay sa laki ng motorsiklo, maganda ang hatak, minimal ang panginginig at mababa ang sentro ng grabidad. Tulad ng alam natin, masigasig na pinapaunlad ng China ang kanilang industriya ng motorsiklo nitong mga nakaraang taon. Sa China, maraming modelo ng mga sasakyang may sidecar, mga tour enduro na kahina-hinalang kamukha ng mga produkto ng KTM at mga cruiser na halatang ginaya ang itsura mula sa Harley Davidson. Kaya naman, isa sa mga pinakabagong inilabas ng industriya ng motorsiklo ng China ay ang motorsiklong Great Wall SOWA S2000 na ipinakilala sa publiko noong 17 ng Mayo 2024. Ang malaking touring motorcycle na pangkalsada ay direktang kalaban ng Honda Goldwing. Ito ay nilagyan ng 8 silindrong 2 litro na boxer engine. Tara, pag-usapan pa natin ng mas detalyado ang SOWA S2000. Bakit kinailangang pumasok sa industriya ng motorsiklo ang konglomeratong automotive na Great Wall? Ano ang katangian ng kanilang gawa? At pag-iisipan kung magtatagumpay ba ang Chinese na Goldwing na maging kasing legendaryo ng Honda flagship? Mag-enjoy sa panonood! Simulan natin sa katotohanan na halos isang taon nang umiikot sa internet ang mga tsismis tungkol sa nalalapit na paglabas ng Chinese na motorsiklong kahawig ng Goldwing. Sa simula, maikling artikulo lang ito na may diagram ng makina o litrato ng prototype na sinusubok. O, noon pa man hanggang ngayon, makina ng motorsiklo ng Great Wall ang pangunahing usapan. Bihira kang makakita ng 8 silindrong, 2 gulong na sasakyan. May mga naitalang 2 gulong na sasakyang may 8 silindrong makina sa kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo. Moto Guzzi V8, Golbu Sierra V8, Norton Nemesis, Boss Hoss at iba pa. Ang una ay isang kakaibang racing bike at dinawa lamang ng ilang piraso. Ang pangalawa at ang 2 sumunod na makina ay hindi lumampas sa pagiging prototype. At tanging Boss Hoss lang ang may pagmamalaki ang seryeng produksyon. Ang SOWA, sa 2,000 ang unang motorsiklo na gumamit ng boxer na 8 silindrong makina. Di tulad ng Boss Hoss na may makina ng kotse, ang makina ng Great Wall motorsiklo ay bagong dinevelop. Saan nga ba nagsimula ang lahat? Sa China, may kumpanyang sasakyan na GVM, Great Wall Motor. Itinatag ang kumpanya noong 1984 pa at sa kasalukuyan ito ang ika-8 pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa China na may ilang mga subsidiary. Pinamumunuan ng bilyonaryong si Wei Jiangjun ang kumpanya, naging punong ehekutibo noong 1990. Ito ang pagkakataon na ang ambisyon ng pamunuan ng malaking kumpanya ng sasakyan na may sapat na pondo at yaman ay umabot sa paggawa ng motorsiklo. Sabi ng Great Wall, matagal nang mahilig si Jiang Wei sa motorsiklo pero hindi pa nun gumagawa ang kumpanya niya nito. Ano ang dapat gawin pag pumapasok sa bagong niche? Paano magpapasikat ng bagong motorsiklo para pag-usapan ng lahat? Kung gagawa ka lang ng isang karaniwang at typical na motorsiklo na halos hindi naiiba sa mga produkto ng ibang brand, wala kang mapapabilib doon. Dahil dito, nagpasya ang GVM na tapatan ang luxury tourer ng Honda gamit ang 2 motorsiklo na may boxer na 8 silindrong makina. Ang unang bersyon na naipakita na sa publiko ay kahawig ng Goldwing sa maraming aspeto, habang ang pangalawa naman ay parang Honda Runa Cruiser ang itsura. Nauna rito, nagtayo ng subsidiary para sa paggawa ng 2 gulong na sasakyan na tinawag na Great Wall SOWA, nang ibig sabihin ng SOWA ay kaluluwa. Sa kabuuan, maraming ideya ang hiniram ng motorsiklo mula sa mga ipinatupad ng kumpanyang Honda sa modelong Goldwing. Ngunit iba ang naging huling bersyon nito sa SOWA S2000. Tingnan natin ang makina, parang 6 na silindro ng Honda ang ayos nito. Boxer engine din ito at nasa ilalim ng crankshaft ang transmisyon. Bukod sa dagdag na 2 silindro, ang sistema ng timing ng balbula ay may 2 camshaft at 4 na balbula bawat silindro. Sa Honda, iisa lang ang camshaft at 2 balbula kada silindro.
Ang flat 8 engine ay may 2,000 cubic centimeters na displacement. Sa kasamaang palad, sa ngayon ay itinatago pa ng gumawa ang mga detalye tungkol sa lakas at hatak ng makina, pati na rin ang impormasyon tungkol sa konsumo ng gasolina, laki ng tangke at mga dynamic na katanghian ng motorsiklo. Kapag malapit na ang bentahan, ilalabas na ang impormasyon. Tulad ng Goldwing sa opsyonang na persyon, 10 ang SOA S2000 ay may otomatikong 8 bilis na transmisyon na may 2 clutch. Meron ding reverse gear na kasama. Ipinapasa ang torque mula transmisyon sa likurang gulong gamit ang kardang transmisyon. Ang frame ng motorsiklo ay gawa ng buo sa aluminyo at ang mga bahagi nito ay pinagdugtong gamit ang welding. Walang bolt na ginamit sa pagkakabit. Mapapansin din ang front suspension na hindi teleskopikong fork. Mukhang ginamit dito ang Hossack fork design gaya ng sa BMW na may dobleng pahalang na braso at isang shock absorber. Pinakaangkop ito para sa mabibigat na motorsiklo dahil nababawasan ang pagyuko kapag nagpepreno. Brembo preno, 2 disc sa harap, isa sa likod, lahat may 4 na piston caliper. Ang motorsiklo ay may sumusunod na sukat, 2,600 at 60x, 900 at 50x, 1,500 at 40 mm. Ang wheelbase ay 1,800 at 10 taas ng upuan ay 700 at 40 at ang dry weight ay nasa 400 kilo. Ang bagahe ng luxury tourer ay may central box na 64 na litro at 2 side box na tig 27 litro. Ang kabuuang kapasidad ay umaabot sa 118 litro. Kasama sa mga tampok ang parking assistant, cruise control, ABS, pinainit na handlebar grips, electronically adjustable na mga shock absorber, windscreen na may electric control, multimedia system na pinangungunahan ng 12.3 inch na monitor at may kakayahan para sa voice control. Ngayong pamilya na tayo sa bagong modelo mula China, talakayin natin ang posibleng kompetisyon nito kay Honda. Siyempre, sa panahon ng paglabas ng bagong produkto, mahirap magsalita tungkol sa pagiging maaasahan nito at kung mayroon o wala itong mga paunang problema. Ayon sa GVM, kasalukuyang mahigpit ang pagsusuri ng mga motorsiklo bago mass production, kabilang ang pagsubok sa iba't ibang temperatura at matataas na lugar. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung i-export ba ang mga motorsiklo ng Great Wall sa ibang bansa o kung nakalaan lang talaga ang mga ito para sa loob ng merkado ng China. Particular, alam na sa lokal na merkado, ang SUA S2000 ay magiging kakumpetensya ng Dongfeng 1,200 at 50 1,200 at 50 TR at Benelli 1,200 1,200 GT. Gayun din, ang paggawa ng malalaking touring bike ay hakbang para makipagsabayan sa ibang Chinese na brand ng motorsiklo na wala pang malalaking makina. Ang pagpasok sa banyagang merkado ay nangangailangan ng malawak na distributor at dealer network at hindi ito madali. Kahit na ang motorsiklo mismo ay maging isang himala ng inhenyeria, maasahan at mas mataas pa ang performance kaysa sa Goldwing kung wala namang mga dealer, network ng serbisyo at agresibong marketing, napakahirap makuha ang malaking bahagi ng merkado na hawak ng Goldwing. Dagdag pa ang konserbatibong komunidad ng mga rider. Halimbawa, hirap akong isipin na ang isang typical na Goldwing rider na 10 taon ang nagmamaneho ng kanyang Honda at kabisado na ito ay bigla na lang ipagpapalit ito sa kahawig na motorsiklo mula China. Mas makatotohanan na ipagpapalit mo ang luma mong Golda sa bago. Inaasahan na ang S2000 ay magiging mas mura kaysa sa Honda. Aabot ang presyo nito sa 21 hanggang $28,000 depende sa dami ng produksyon at sa mga kasamang kagamitan. Ang planong global expansion ng Great Wall sa produksyon ng sasakyan at ang presensya ng ilang brand nila sa Europa at Asia ay napapahiwatig na susubukan din ng motorcycle division ng kumpanya ang ganito. Ang S2000 ay isang ambisyoso at kawili-wiling pagtatangka na lumika ng flagship na motorsiklo para sa komportableng long distance na pagbibiyahe. Kung gaano nito mahahamon ang Goldwing o kung magagawa ba nito yon, panahon lang ang makakaalam. Na yon pa lang ang debut ng motorsiklo. Inanunsyo ang pagsisimula ng bentahan para sa katapusan ng 2024. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? I-comment ang opinion ninyo. At sa puntong ito, nagtatapos na ang aking kwento. Kasama ninyo, gaya ng dati, ang channel na Crossmota. Hanggang sa muli nating pagkikita.